Sup mga katropa Fizz, Mekarak here. So maghahanap ako ngayon ng mag-aalaga kay Lola. Sad to say kasi nga medyo mahina na ang lola ko kaya eto maghahanap ako ngayon sa Balanga. May kakilala ako kaya lang hindi ko alam kung makuha natin siya ngayon kaya nagre-ready ako nitong mga oras na ito. Nagulat na lang ako nung sinabi sa akin na ganun nga, sumusuko na yung tita ko na hindi na niya kaya si Lola. Ewan ko ba? Pero last week nakausap ko naman siya, matino naman si Lola. Hindi ko naman kasi nakakasama si Lola kasi nandun siya sa Cavite. Basta sana makahanap ako ng mag-aalaga kay Lola kasi alam ko dito sa Bataan, mababait yung mga nag-aalaga talaga dito sa mga may edad na. Ang lola ko kasi nung bata pa ako, halos siya na ang nag-alaga sa akin hanggang makagraduate ako ng elementary. Siyempre, flex ko na rin yung premium gears, yung lagi kong sinusuot na riding jersey ko. Yan. Katulad ng sinabi ni Boss A, ayun nga, mas nahigitan ko siya. Ako na daw yung number 1 na pogi, tapos number 2 lang siya. In fairness sa boss namin, napakabait pala nun. Grabe. Kahit asarin mo, hindi napipikon sa akin. Last week, di ba, nag-vlog ako ng mga helmet. So, flex ko lang yung bagong helmets ko na 7 racing helmets. Grabe talaga yung init ngayon, no? Yung tipong lalabas pa lang ako, pinagpapawisan na kaagad ako. Pero dahil sa premium gears riding jersey, grabe. Presko pa rin suotin kahit nakasando pa ako kasi may mga butas-butas siya ng mga maliliit at pumapasok yung hangin. Real talk mga katropa Fizz, dati naka-jacket ako kapag nag-rides ako. Pero ngayon, eto na yung lagi kong suot na premium gears. Boss, baka naman pagbalik ko alam mo na, okay? Anyway mga katropa Fizz, ayan, aalis na ako. So, hope na makahanap ako kagad ng mag-aalaga sa lola ko. A few minutes later. So mga katropa Fizz, nandito na tayo ngayon sa Balanga City. Sana makita kagad natin yung dati kong kakilala na inoperan ko noon last 2018 ata yun. Basta mga ganong year yun. Ang tagal na rin kasi noon eh. Medyo nagtatago lang ako dito sa lugar na to kasi nga nakakahiya. Kasi lugar to ng ex ko. Kaya kakausapin ko lang siya ng patago na hindi ako nakikita nung nanay ng ex ko. Ewan ko ba, di ko alam. Parang nahiya ako magpakita talaga kasi syempre halos tinuring na akong isa ding anak niya noon. Kaya lang, hindi talaga nagkatuluyan. Ganun talaga. Kahit matagal na yun. Ewan ko, nahiya ako magpakita na rin. Yung kulay green na may tindahan na yun, yun yung bahay nila. Kaya lang, hindi ko siya nakita. Yung matanda lang. Kaya, babalik na lang siguro ako. Baka kasi makita ako ng ibang tao. Kaya, dumiretso na muna ako at babalikan ko na lang siguro mamayang gabi. Kaya, mamamasyal muna ako sa Balanga at magpapalipas ng ilang oras. Mga gabi siguro, ayun, doon ko siya babalikan. Anyway, welcome pala sa Balanga City mga katropa Fizz. Dito pala ako nag-aral ng high school at college pala. Akala nyo probinsya lang tignan siya pero maya maya tignan nyo kung gaano kaganda ang Balanga Plaza nila. Kung anong kulay ng City Hall, ganun din ang kulay ng simbahan at yung Victoria Mall ata yun. Sa tagal ng panahon kasi hindi ko na maalala yung mga nandito. Bihira na lang talaga ako mapunta rito. Yung itsura ng mall, simbahan, tsaka pwedeng magpicture dyan na parang nasa makalumang panahon ikaw. Sa ngayon, may mga nakalagay kasi ng mga banderitas, parang Flores de Mayo ata, dito sa Balanga Plaza, ayan no. Kaya medyo hindi ma-appreciate yung kagandahan ng plaza dito. Way back 2007, real talk guys, medyo parang dugyot yung plaza dito, promise. Pero ngayon, wala na akong masabi sa namamahala dito sa city na to. Bawal mag-smoke sa Balanga City, bawal magtapon kung saan-saan, bawal ding magdura kung saan-saan. Ganyan kay strict ang Balanga. Once na mahuli ka, yari ka. Yang nasa gilid ko, ito, mall yan. Dati akong nagtrabaho dyan as cellphone salesman. Mga uso pa nun, mga Nokia, Samsung, yung tipong unting mabubura na yung mga dekipad talaga. And after 1 year, talagang nag-grow na si Samsung, pangalawa si Apple nun, 'di ba? Ang nakakainis lang nun nung nagtatrabaho ako dun sa cellphone shop,
as salesman. Grabe, sobrang delay yung sahod namin. Kaya nagkakanda utang-utang ako. Hindi ako tumagal ng 2 buwan dito. Pero yung boss ko, gusto akong laging kasama niya. Lalo na sa mga party-party sa Manila, kung saan-saan, kahit sa Subic, pumupunta kami. Alright mga katropa fish, nandito na pala tayo sa SM City Bataan. So may nakita akong mga vintage na Vespa, grabe. Yung mga nakikita ko sa harapan ko is mga restoration ng grupo ng Vespa Bataan. In fairness, ang ganda ng pagkaka-restore nila. As in na parang hindi nila ginagamit, pang display lang talaga. Yung pinaka last na part dito na mabibideo ko, yun yung pinaka nagustuhan kong Vespa. Sa totoo lang mga katropa fish, wala akong alam sa mga Vespa na model. Ang naririnig ko lang sa mga tiga Manila, the more na tumatagal ang Vespa, the more na tumataas ang appreciation niya. As in, nagiging mahal siya. Kaya lahat ng mga grupo na Vespa doon sa Manila, nag-invest sila para sa Vespa na mga ganitong model. At tinatago nila, minsan ginagamit nila din. Kilala niyo si Jawao Motovlog, di ba? Bumili siya ng Vespa niya. Tapos, ginamit niya pang endurance ng mga scooter yata yun. Ayun, after ng endurance, ang daming pinalit. And, ayun, sobrang mahal ng mga parts pala ng Vespa. Doon ko lang nalaman talaga. Si Boss A ata kukuha ng Vespa no? Laki kasi ng kinikita sa business. Magugulat na lang ako, nakabili na pala siya ng kotse niya. Sa totoo lang mga katropa fish, gusto ko din kumuha ng kotse. Kaya lang, ang pinaka-iniisip ko is yung parking. Wala kasi akong mapagpaparkingan dito sa Bataan. Bali sa Subic ko lang may papark yun. Kaya lagi akong nakamotor. Yung harapan kasi namin, commercial building na pinaparkila nila mama. Kaya parking for customers only yun. Yung kapatid ko nun, bumili din ng kotse. Kaya lang, ayun nga yung problema, yung parking talaga. Anyway, etong black talaga yung pinakagusto kong Vespa. Bagay sa akin, no? A few moments later. So, time check tayo mga katropa fish. Mga 6 na ng gabi yan. Pero tignan nyo guys, maaraw pa rin, no? And kanina ko pa inaantay yung order ko na favorite kong chocolate chip dito sa Starbucks SM. Hope na itong pag-aantay ko may mapala ako kasi nga ayun nga naghahanap ako ng yaya para kay Lola, di ba? Hindi ko ma-imagine na gano'n na si Lola. Sa video call ko na lang kasi siya nakikita pag nasa Manila ako, medyo busy talaga ako. Pero sige, pagbalik ko ng Manila, bibisitahin ko Lola ko. Piruin nyo, elementary tsaka college, siya lang nag-ano sa akin, yung pumunta nung graduation ko. Naalala ko nun, ex ko lang tsaka si Lola ang pumunta sa graduation ko Kaya sobrang thankful naman din ako nun. Naalala ko, in-invite ko nanay ko nun pero hindi pumunta nun. Saklap, di ba? Kaya lagi kong kasama mga barkada ko nung college para kahit papaano nawawala ang lungkot ko. Pero guys, kung titignan nyo ako, no, parang wala akong problema, no. Problematiko ako niyan. Yung gwapo ka na nga pero iniisip lagi ng mga nasa paligid ko, manloloko ko. Diba? Yung mga ganun. Tapos napunta sila sa kagwapuhan naman. Ang lakas ng loob pang mga babae. Grabe talaga. Kaya mga girls, huwag niyong iisipin lahat ng gwapo is manloloko. Hindi ganun. May mga barkada akong ibang vlogger, yun yung nasa isip nila sa akin. Yung mapanghusga ba kagad sila. Hindi ba pwedeng natatakot lang din akong masaktan katulad ninyo? Tapos yung iba din, niisip din, napakasuplado ko at masungit. Try nyo muna kasi kilatisin ako, tapos kausapin para malaman nyo kung masungit ako or suplado. Sa totoo nga lang, sa inyo ako napapaisip na na gusto nyo marami kayong lalaki, na puro gwapo para may reserve ba kayo? Well, guys, real talk. Meron akong requirements. Yung requirements na yon is your effort. At paano ako magiging kampante sa inyo. Na hindi nyo ako lolokohin, hindi nyo sasaktan ng puso ko. At ayoko ng buwangera. Tapos, kung ano-anong sasabihin mga masasakit na salita. Yung tipong parang biglang may spark na ako sa'yo, ayun, mamamatay na lang bigla. Promise, hindi na ako magpaparamdam nun. Kaya kung gusto ninyo ako, make some efforts, ganun lang. And makikinig naman ako sa kung anong ayaw at gusto mo rin. Magpapasa ka ng requirements mo sa akin, magpapasa ako ng requirements ko sa iyo. At doon natin titignan yung compatibility na
baka pwedeng baguhin itong mga requirements ng konti. Sa totoo lang mga katropa fish, may mga nagkagusto sa akin. Kaya lang, sumusuko ka agad. Di ba pag gusto mo yung isang tao, dapat gagawa ka ng effort. Pero hindi ko sila nakikitaan ng ganun eh. Kasi karamihan talaga sa mga babae, ayun nga, yung iniisip ko lagi. Maganda sila, may mga ka-chat sila, di ba yung mga ganon? Lagi nilang hawak cellphone nila, pa-browse-browse, tapos mamaya biglang nagchat-chat. Takot kang masaktan, takot din akong masaktan. Pag di mo kasundo talaga yung isang tao, possible na magkahiwalay talaga. At higit sa lahat, ayoko nang makasakit talaga ng puso. Kaya nagbibigay na ako ng requirements. Anyway, mukhang sa love life na yung mga kinukwento ko Bali papalipas na lang pala ako dito ng mga ilang oras. Tapos baka mamayang gabi matsyempohan ko yung o-offeran ko na maging yaya para kay Lola. Wala naman masyadong iisipin dun kasi nga titingnan mo lang si Lola, alalayan mo kung ano yung food na need niya, inom ng gamot, mga maintenance niya. Last 2 years kasi nadulas si Lola sa banyo. Mukhang nabagok yata yung ulo. Kaya parang dun yata na nagsimula yung pagiging mahina na ni Lola. Bali sa magpipinsan tsaka sa magkakapatid, ako yung pinakaunang panganay ng lola ko. Pag narinig na yung pangalan ko, alam na kaagad ni Lola na ako yun. Favorite number 1 apo na pogi. Well, totoo naman kasi. Anyway, papalipas lang ako dito ng 2 hours. 2 hours later. Alright mga katropa fish, alas 8:30 na ng gabi. So bumalik na ako dito sa lugar kung saan ko o-offeran ang isang kakilala ko para magbantay kay Lola, mag-aalaga sa kanya. At ayun, natsyempohan ko siya na naliligo dito sa free flow. Grabe, libre lang tubig dito, naka free flow. Ayan siya di pa niya ako nakilala. Kamusta? Jade, Okay ka ba na mag-work? saan? Cavite. Uy, layo naman Alagaan mo lang ng lola ko Layo, Jade. Wala ka nang isipin doon. Ha? Wala ka nang isipin doon. Wala ako isipin. Si Lola lang naman alagaan mo. Layo, kasi Oo, iatid naman kita Ano? Huwag mo pag-isipan. layo mo, may Ito nga. Oo, may ako. A few minutes later. Ayun mga katropa fish, medyo bad news kasi nga nalalayuan siya kahit na maganda na yung offer sa kanya. Ayaw niya malayo sa asawa niya din, as in na laking balanga lang talaga siya. Since birth, hindi siya nalayo dito, hindi siya lumayo dun sa lugar niya. Natatakot siyang mawalay din sa asawa niya talaga. Kaya ayun, pupuntahan ko na lang yung isa kong kakilala na dati kong kalaro sa Naruto. At magbabaka sakali ako na baka may kakilala siya. Iba talaga kasi dito sa Bataan guys, pag naghanap ka ng mag-aalaga sa'yo, talagang real talk. Basta kakilala mo, di ka pababayaan talaga mismo. Anyway, masyado nang mahaba yung vlog ko, so hope na na-enjoy nyo yung documentation ko, lalo na dito sa Balanga City. Diba pag gabi napakaganda niya. Maganda din mag-photography dito pag gabi. Anyway, thanks for watching guys. Ride safe always. Bye-bye.